So sa ating pananalangin ngayon, tayo ay mamamagitan. Tayo ay mamamagitan. Nais kong basahin natin ang Philippians chapter 1, verse 3 hanggang 8. Philippians 1, verse 3 hanggang 8. Hindi ko mailihim sa inyo ang nangyari sa Leyte. Ako'y nalulungkot ng gusto sa balita na hindi na ako nila kinikilala bilang kapanampalataya. Bakit ganon? Di ba dapat tayo mga kapatid ay nagmamahalan? Pinapanalangin kayo nila Pastor Boy ang gawain dito. Ang sabi, wala silang karapatang manalangin sa akin. At dapat hindi rin natin sila ipanalangin dahil ibang grupo na yan. Hindi natin kaisa. Kaya walang magawa yung mag-asawa, kundi ang ikwento sa akin ang malungkot na patutong ito. Nakakalungkot po, nakapanlulumo. Kaya ito pong ating paksa ngayong gabi, Philippians 1 verse 3 to 8, may paglayan po sa pamamagitan, may pasasalamat sa ating mga kapatid. Basahin ko mula sa verse 3 hanggang 8, ganito ang sabi. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing kayo'y aking naalala. Na laging nananalangin may kagalakan sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat. Dahil sa inyong pangingibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Ako'y panatag sa bagay nito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Matuwid na aking isipin ng gayon tungkol sa inyong lahat sapagkat kayo'y nasa aking puso. Yamang kayong lahat ay kabahagi ko sa biyaya, sa aking mga talikala at sa pagtatanggol at pagpapatunay sa Ebanghelyo. Sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat sa pagmamahal ni Kristo Jesus. Ang Panginoon ang magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Now dito sa talatang ito, makikita natin ang puso ni Pablo na wala siyang tigil sa kapapanalangin para sa lahat ng kapatiran sa Pilipos. Ito'y kanyang buong pagmamahal na pinahayag sa mga kapatid doon kung ano ang kanyang damdamin para sa kanila. Lagi siyang namamagitang may pasasalamat sa Diyos dahil sa kanila. Ito'y ating katungkulang gawin sa lahat ng mga kapatid, sa lahat ng iglesia. Alam natin, pag sinabing iglesia, hindi lahat ay Kristiyano. Maraming mga attenders, maraming mga sympathizers, maraming naimbitahan. Pero dahil sila ay kasama sa grupo, kung tawagin ni Pablo yan ay iglesia. Kaya dapat din natin panalangin, sino man ang mga taong ating nakatarap, masama man, mabuti man, spiritual man o hindi, katungkulan natin ipagpasalamat sa Diyos at ating ipamamagitan sila dahil ang Diyos ang nagsimula ng magandang simula ito sa kanilang buhay. Na paano tayo mamagitan sa iba ng may pasasalamat? Ito pong talatang ating binasa, mapapansin natin sa obserbasyon na mayroong tatlong pamamaraan dapat tayong mamagitan. Unang-una, sa pamamagitan o paraan ng pagtatanong. Sino ang ipagpapasalamat sa Diyos? Ang sabi sa verse 3, ang sabi ni Pablo, ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing kayo'y aking naaalala. Yung pronoun dyan,
yung pantaong panawag dyan na kayo. Paulit-ulit na binanggit ni Pablo, verse 4, verse 5, verse 6, verse 7, hanggang 8. Hindi talaga mawala sa bibig ni Pablo na kayo, sila o kayo ay hindi niya kinakalimutan o inyo. So sa atin, si Pablo, hindi niya iniisip kung sino-sino yung mga nandyan. Hindi niya tinatangi kung mananampalataya man o hindi pa, ngunit kasama sa panalangin ni Pablo, kanyang pinamamagitan sila sa Diyos. At ito ang dapat natin gawin. Mabuti man, masama ang umabot sa ating buhay, dapat natin silang ipanalangin. Now, kanino sila ipinalangin ni Pablo? Sa Diyos. Napakalinaw na ipinanalangin sila ni Pablo sa Diyos. Gayon din naman sa atin, dapat nating ilapit ang lahat ng mga taong ating nakatagpo, ating nakasalamuha, ilapit natin sila sa Diyos, at Diyos ang bahalang gumawa sa kanilang buhay. Diyos maaring ang mag-tweet sa kanila, Diyos ang maaring pang magpala sa kanila, palaguin man sila, gamitin man sila sa ministeryo. Ang malaga, kilala natin kung sino ang dapat natin ipagpapasalamat sa Diyos. Ikalawa, hindi lamang kung sino ang tanong dito. Ikalawa, kailan? Kailan dapat ipagpapasalamat? Muli natin basahin ng 3 and 4, ganito ang sabi. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing kayo'y aking naalala, na laging nananalangin may kadalagan sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat. Na napakalinaw ang sinabi ni Pablo rito kung kailan niya ipinagpapasalamat ang mga kapatiran sa iglesia ng Pilipos. Ang sabi niya, sa bawat alaala niya. Lagi niyang naalala. At hindi lang yun sa alala, kundi sa bawat pananalangin niya. Sapagkat si Pablo, buhay niya na ang manalangin. Kaiba naman yung laging naalala ni Pablo ang mga kapatid. Hindi na pinapakawalan ito tuwing maalala niya ang mga kapatid na ito na kanyang nakasalamuha, laging nagpapasalamat sa Diyos. Laging sa Diyos, si Pablo nagpapasalamat, hindi doon sa mga tao, hindi sa kanilang mga nagawa, kundi sa Diyos, sapagkat sabi nga niya, Diyos ang nagsimula ng mabuting bagay na ito sa kanilang buhay. At tuwing manalangin, si Pablo ay kanya itong ipinapadalangin, ipinagpapasalamat sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang nagpasimulang gumawa ng mabuti sa kanila. Hayaan natin na ang Diyos ang magtapos nito sa kanila. Katungkulan natin na sila'y ipanalangin. Sa tuwing mananalangin si Pablo, alam naman natin ang turo ni Pablo sa panalangin, pati ang mga kapatid na nasa gobyerno. 1 Timothy chapter 2, verse 1 and 4. Kung ating papansinin, balikan lang natin yun. Ang sabi, una sa lahat ay sinasamo ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan, at mga pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao. Walang itinatanggi si Pablo. Patungkol sa mga hari at sa lahat ng nasa mataas na katungkulan upang tayo mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Ito'y mabuti at kaayaya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. May mga kapatid tayo na sa gobyerno. Kaya na sinabi ni Brother Rudolph ba yun, na maaaring may mga kapatid tayo doon sa Marawi na nagdurusa. Dapat din natin silang ipanalangin. Panalangin natin na sila ay magbuka ng kanilang mga labi upang magpahilap ng mabuting balita. Upang sa ganun, ang gobyerno natin ay maambunan man lamang, ma-influensyahan man lamang ng katwiran ng Diyos. Nang sa ganun, tayo ay maligtas sa lahat ng panganib sa ating bansa. Ang sinabi dyan, upang lahat ng tao ay maligtas. Anong context? Kalagayan ng gobyerno. Drug addiction, criminality, andyan yung mga
iba't ibang mga Abu Sayyaf, mga Bauti na yan, ISIS na yan, and then yung mga terorista, yun ang dapat natin ipanalangin upang ang ating gobyerno ay kanya namang gawin ang anumang dapat gawin sa batas at katwiran at kapayapaan. Nang sa ganun, malaya tayong makasamba, malaya tayong makapagturo sa mga tao. Ganon si Pablo. Dapat bawat believer ay dapat nating ipanalangin. Kaugalian na ang manalangin ni Pablo. Kaya sinabi niya sa Thessalonians na magala kayong lagi, manalangin kayong lagi may pagpapasalamat sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa inyo para kay Kristo. Yung dalawang sagot po ang kita natin dito. Sino dapat natin ipanalangin? Kailan tayo dapat manalangin? Sa lahat po ng sandali. Sa lahat ng alaala, sa lahat ng panalangin natin, isama natin sila na ipagpapasalamat sa Diyos. At ikatlo, na tanong, nakikita natin sa verse 5 hanggang 8, bakit sila ipapanalangin? Tingnan nyo ang sabi sa verse 5 hanggang 8. Dahil sa inyong pagkikibahagi sa pagpapalagan ng Ebanghelyo, mula ng unang araw hanggang ngayon, ako'y panatag sa bagay nito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. At na ating isipin ang gayon tungkol sa inyong lahat sapagkat kayo'y nasa aking puso. Yamang kayong lahat ay kabahagi ko sa biyaya sa ating mga talikalaan sa pagtatanggol at pagpapatunay sa Ebanghelyo. Sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat sa pagmamahal ni Kristo Jesus. Now, tatlong dahilan kung bakit kailangan ipanalangin at ipagpasalamat ni Pablo ang mga kapatid sa Filipos. Una-una, dahil po sa fellowship. Sa fellowship. Yung pong fellowship dito ay ang pakikipag-isa ng mga kapatid sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kapartner ni Pablo ang mga kapatid sa iglesia doon. Maaaring hindi pa binibiling iba na kasama sa iglesia, pero sila rin nagpapatutuo kung gaano kadakila ang Diyos. So, kapartner natin ang lahat ng mga tao na ating nakasalamuhan dito sa iglesia pagdating sa gospel ministry. Eh, dapat natin talagang ipagpasalamat. Dito nakasentro ang turo ng apostolic prayer, no? Hindi sa mga sakit sa kuko, o sa mga kulani sa kilikili, o may karamdaman si ganito. Well, kailangan natin pag-prayan, pero saan dapat natin pag-pray? Sa ating personal devotion, sa ating family devotion. Pero kailangan din may panalangin natin, ang kapatid natin talagang grabe sa kanyang karamdaman at maging hadlang sa kanyang pagsamba, eh kailangan tayo natin sa iglesia. Pero ang focus po ng apostolic teaching sa panalangin ay ang pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Dito dapat nakasentro. So maging mga bisita natin dito, minsan lang natin nakasama, pero magsasalita yan sa labas tungkol sa mga karanasan na kanyang naranasan dito. So kapartner pa rin natin sila, kaya dapat natin silang ipanalangin. Ikalawa, katapatan. Faithfulness. Hindi faithfulness na mga miyembro ng Church of Filipos, but faithfulness of God. He who begins a good work in you, kanya itong tatapusin. Hindi tayo nagsimula ng mabuting gawa sa ating buhay, kundi ito'y gawa ng Diyos, katapatan ng Diyos sa buhay ng isang tao. Ang sabi sa verse 6, ako'y panatag sa bagay nito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Kristo. Diyos po ang nagpasimula ng mabuti sa buhay ng mga mananampalataya. Hayaan natin ang Diyos ang magtapos nito sa kanilang buhay. Kaya na sinabi yung kanina, maaaring sa ating panalangin, humingi tayo ng pasasalamat sa Diyos sa mga taong ating nakasalamuha. Bahala ang Diyos ang mag-convict sa Kanya, bahala ang Diyos ang mag-convict sa Kanya, bahala ang Diyos magpalago sa Kanya, bahala ang Diyos ang gumamit sa Kanya. Ang ating katungkulan
ipagpasalamat natin ang mga tao ito sa ating Panginoon. So makita natin bakit ipapanalangin? Una-una dahil po sa fellowship, sa gospel ministry. Ikalawa, faithfulness of God sa mga tao na nakasalamuhan ni Pablo. Then thirdly, fondness. Yung pong pagkawili ni Pablo. Ibig sabihin, ang pagmamahal ni Pablo sa mga kapatiran sa Pilipos, maging sa mga bisita. Punong-puno ng pagmamahal si Pablo sa kanila. Tingnan ang sabi sa verse 7 and 8. Matuwid na ating isipin ang gayon tungkol sa inyong lahat na mahalin ni Pablo ang mga Kristiyano na kanya silang ipanalangin, ipamamagitan sa lahat ng alaala at sa kanyang pananalangin. Bakit? Sabi, sapagkat kayo'y nasa aking puso, yamang kayong lahat ay kabahagi ko sa biyaya. Kabahagi sa ating mga tanikala at kabahagi sa pagtatanggol at pagpapatunay sa Ebanghelyo. Mga kapatid, alam nyo, dapat ikaw maging puso ng mga mananampalataya na mayroong mga tao talaga namang nagtatrabaho upang abutin ang mga tao sa kasalanan upang sila'y makarinig ng Ebanghelyo. Imbes na pag-isipan ng masama na sila'y hindi na natin kagrupo, iba na, huwag na natin silang ipanalangin, mali. Ang sinabi ni Pablo rito, mahal ko kayo. Kabahagi ka kayo sa aking pagtatanggol sa Ebanghelyo, sa aking tanikala, sa aking kabigatan, sufferings ni Pablo. Alam naman natin paano siya mag-suffer dahil sa Ebanghelyo. Na halos pinapatay siya, iniiwan siya parang patay na, pero mamimit tumatay upang mangarap muli dahil hindi pa naabot ng ibang tao. Kahit na siya'y sugatan, kahit siya'y duguan, bugbog, sarado, siya'y nangangaral pa rin. Sapagkat kailangan ng mga tao ang Ebanghelyo. Fondness. Giliw na giliw si Pablo sa mga kapatiran. Kahit problema dito, alam naman natin sa Corinto, ganoon din ang kanyang panalangin. Ang mga Corinthian Christian, ay mga pasaway. Nagpapasakit ng puso ni Pablo, pero mahal pa rin niya yun. Mahal, mga nag-iisip sanggol, no? Nagkakampi-kampi, mas gusto nila si Apollos at siya ay pinaparatangan na si Pablo matapang lamang sa salita, pero pagdating sa personal, mahina. Pero mahal ni Pablo ito. Dapat yun din ang maging damdamin natin. Sino man sila, ng mga kapatid natin, ano man ang sabihin nila sa atin, dapat pa rin natin silang ipanalangin. Dapat pa rin natin silang mahalin at maging magiling tayo. Imbis na ating pag-isipan na masama, ang mga kapatid natin, dapat mahalin natin. Kagiliwan natin sila. Alam niyo, kapag tayo po ay nagsiga, konting apoy, yan ay nilagyan ng gatong, lumalaki at lumalaki talaga ang apoy niya. Ganun din tayo. Kapag tayo po ay nagsiga ng sama ng loob sa ating kapwa at ginagatungan natin ito araw-araw, nagliliyab ng galit natin sa kanila. Hindi na natin sila matignan. Hindi na natin sila may panalangin sa Diyos. Bakit gawin natin baliktarin natin? Magsiga tayo ng pag-ibig. Magsiga tayo ng pagkiling sa kanila. Dahil kung hindi natin ito itatanim sa ating puso, hindi tayo makakapanalangin para sa kanila. Isipin natin na sila'y kabahagi natin sa Ebanghelyo. Tayo ba? Nagbabahagi ng Ebanghelyo. Tayo ba ay nagsishare sa ating kapitbahay? Sila ba ay ating inaakal? Minsan ka lang nasaktan ng salita, nag-iisip na tayo ng masama dapat sa kanila. Si Pablo, pinapatay na siya, binubugbog, nilalatigo siya. 5 times siyang nilatigo ng 40 minus 1. Pero hindi siya tumigil. Ang sabi niya sa 1 Timothy chapter 2,
na kanyang ibinibigay ang kanyang buhay sa pangangarap alang-alang sa mga pinili ng Diyos. Imbes na magtanim ng sama ng loob, magtanim tayo ng pag-ibig sa ating kapwa. Kaya ito nagtuturo sa atin dito, kung manalangin tayo. At ang ating panalangin dapat tama. Na mismo ang Diyos ang siyang naglagay ng ating papanalangin, good words, mabuting gawa na sinimula sa atin. Minsan nananalangin tayo, masyado tayong selfish. Ang sarili natin kapakanan ang iniisip natin. Hindi natin naisip, kumusta na yung mga kapatid natin sa pinupakan ngayon, nagsisimula pa lamang sila, mga totoy pa, mga mahihina pa. Pero may balita kami na tuwang-tuwa yung mga tao dito sa mga worker natin doon tatlo. Dahil talaga namang timor na sila. So, imbis na tayo na lang dito. Atin dito ng Sunday, atin ng prayer meeting, uwi, atin. Hindi man lang tayo naging kabahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Matagal na tayong Kristiyano, pero wala pa tayong nababahaginan. Bakit po? Dahil iba yung nakatanim sa ating puso. Tanim natin ang pag-iliw sa ating kapwa. Tayo manalangin. O kung Panginoon, Lord, isang pagtutuwid ito sa amin sa pagtutuo ni Pablo na kung saan ilang beses siyang pinagtangkaan, pinasakitan, nagdusat, naghihirap, ngunit hindi pa rin siya tumitigil sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, bagkus kanyang ipinapanalangin ang mga tao ito na mayroon pong pagmamahal. Dahil alam niya na kayo ang nagpasimula ng mabuting bagay nito sa kanilang buhay. At kayo rin po ang magtatapos dito sa kanila. Ang amin lamang tungkulin ay ipagpasalamat namin sila sa inyo. Ipanalangin, ipamamagitan sa bawat alaala namin at sa bawat panalangin, personal man na panalangin o corporate prayer meeting. Salamat po, Ama, kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.